ang hearing brings ideas and change the mind and emotions. Nga kung magkabati ka, depende sa imong madungog may igsoon. Kung makadungog ka o good news, siyempre dito po di mong feeling kay good news mo. Pero kung makadungog ka o mga kanang bad news, nga mga horrible, mga kalabyukan, lain po di mong gibati, mahadlok ka ang igsoon. Kay ang tao na apektado ang tao, ang atong emotions, o ato ang panguna-una. So, sumala sa ato ang naluglan. O, pero kung makadungog ka sa pulong sa Ginoo may igsoon, ang imuhang ginabuhi may igsoon, kapag kung mamati ka sa maayo, o imong sundon ang pulong na imong nadungog may igsoon. Amen ba? Amen, amen. Okay. So, diri, ang sa Romans 10, kaya siya nga, faith grows and faith saves, not the knowledge. Tungkol sa atong pagmamati sa pulong sa Ginoo, ning tubo sa atong heart ang pagtuo. O kana nga pagtuo, nagdala o kaluwasan ng igsoon. One is obey. Kung nakapati ka sa pulong, kung yan i-obey ka, you are more blessed. Kaya mo siya ka-blessed kung ka itong nakapati sa pulong. So, the more pag yung ka pa-blessed, kung ang pulong ay mong nadungog, imong ituman. So, since there is faith, the result of hearing, there is also obedience. So, blessed are those who hear the word and obey. In John 13:17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. So, ningon siya diri no, mo rin ang gisulti nga karon nga nakabati na ka, o kapalo ka na, ma-bless pag yung ka kung di mo kumatol. Amen. O sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourself, do what it says. So, muna may so ano nga, kung makadungog sa pulong sa Ginoo, di ta magpa bungol-bungol. Usually kaya na-adjust na sa tao po. Na-adjust yung usahay mo. Mukha kandir ang pagka-human na ito pang usahay, disobedient, no? Dahil sa 2 Timothy, chapter 4, verse 2, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instructions. So, sa akin, may suon kayo. Naabot tayo kanang atong gidalahon pang atong tabangan nga makapadool sa presensya sa Ginoo. Usahay po ka nang tinanglan po ka dako gyud akong pagsabot pa kay kanang pagkaluran. Lisod kayo nga manang dinalang ko sulti kay kung makasulti ka basig lain na kayo iyang feeling. Ang spiritual growth ba yung process man na siya. So dili na nga diha dayon depende na sa iyang faith o sa iyang heart, sa iyang willingness nga mo sakbit sa Ginoo. So kung di siya kasunod dayon, so meaning ang iyang pagtuo o iyang willingness dili pa kaayo, di pa siya ready. So napa siya sa process na ako na God is still working on us. So wa pa ta kabalo kung kanus adjud siya mahuman sa ano sa Ginoo kay ang tanan na mo right time o kanus siya nga insakto na gyud ang panahon nga mo paduol na gyud siya maninuod na gyud may soon. So there is a Acts 8 chapter 8 verse 4, those who were scattered went everywhere preaching the word. Nga nagpasabot diri katong mga Kristohanon bitaw sa unang nagilutos. Nga nagkakatibulaag sila. Ya, sa bisan din nga sa lugar na abot, nagwali gyapon sila sa pulong sa Ginoo. So nidaghan na gyapon ang mga Christians kay ang mga Kristohanon bisan asa ka maabot magpaampit mo ka sa pulong sa Ginoo. Okay, imo na gyud ang natural na sa mga Kristohanon nga dili ba dalo sa kaluwasan. Nga kung sa imong experience nga goodness nga gikan sa Ginoo, gusto ko nimo nga maka-experience pod ang imong mga amiga, imong mga silingan, kung nakita nimo nga need yun nila pod ang ang goodness sa Dios nga magpatuon nila o maghatag nila og kalipay. So nila pinagyud ang kaluwasan. So mao na diya sa Acts 8 verse 4 nga ang mga scattered. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. O diri sa ikatulo ka points is hear and obey. Kaya diri na obey lang na siya maigsoon niya sa ikuanan nako kaya nakadungog blessed na siya. Unya ang ni-obey mas blessed pag siya mas bulakan pag yun. O katong nakadungog unya ning tuman pag yun nya sige mas bulahan pag yun siya maigsoon.
wa akseptan kita na no kay ang pulong kaya sa Ginoo mo dili atong ikinahanglan nga si Jesus sa gina mismo nagingon nga mas ulahan katong nakadungog sa iyang pulong o nagatuman. So dili the more you obey, the more you will be blessed. More obedience is to more knowledge of Jesus. Kaya sa sige kang ga-obey, sige po kang gatuman sa pulong sa Dios, sige kang gabasa, sige kang pamati. Nagadugang ang imong kahibalo may tungod ni Jesus Christ. Kaya di ko ka nga, kaila ba kang Kristo? O kaila kang Kristo, siya man na ang ipanganak ni Maria, namatay, lansang sa cross. Nga, mo na itong manluluwas. Nga, mo na ganing ikanta sa Christmas nga, na tao na ang manunubos. So, nagkano na kaila ni Kristo. Pero ako mutana kung ang iyang pagkaila ni Kristo, unsa gyud ka, lawom ang iyang pagkakaila. So, the more you obey, the more you will be blessed. And more obedience is to more knowledge of Jesus. So John 14:21, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. So muna gingon ni Jesus nga katong nagahigugma na kasunod niya, maukuno to na higugma niya. O gihigugma po niya, gihigugma po sa iyang langitong amahan niya si Jesus, magpakita po pag-manifest pagin sa satoa, pagpakaila pagin siya maayo sa toa, kung kanunay po tang mo-obey o mo paduol ni Jesus Christ, mo pinaagi sa iyang pulong, pagpamati sa pulong o sa pagbasa, uban sa pagmapausanon mo igsoon.